Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Accidenting injury ni veteran Barangay Ginebra San Miguel, Joe Dibans sa kanya pong tuhod. Yan po yung ating pag-uusapan. At RJ Abarientos, handa ng labanan ng kanyang mga iniidolo simula pa nung siya po ay bata pa. Yan po yung ating pag-uusapan, tatalakayin sa video ito. Matapos po akong maglambing sa inyo ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video. Lahat po ng shoutout nasa dulong bahagi po ng video ito. Hindi nga po nakalaro si Barangay Ginebra San Miguel veteran Joe Dibans sa Game 6 ng PBA Governors Cup Semifinals laban sa kanilang sister team na San Miguel Beermen dahil sa tinamo niya pong injury sa kaliwang tuhod. Nagtamo nga po ang 42 years old na power forward sa huling bahagi ng fourth quarter ng Game 5 last Friday dyan sa loob ng Inares Center sa Antipolo City. Matapos nga po nilang talunin dyan ng San Miguel Beermen 121-92. Si Dibans nga po ay nagmula na sa pagre-retiro. Binalik siya para makakatulong sa part naman ni Chapet Aguilar na hangad nilang muling pong maghari ngayong 49 season ng PBA Governors Cup. Sinabi nga po ni Joe Dibans na ang nangyaring injury ay aksidente. Natamaan siya ni San Miguel Beermen import EJ Anosike. Narito po si Joe Dibans sa ulat ni Chen Ramos ng Spin.ph. Tinamaan ako ng import nila, I think with 10 minutes in the fourth quarter. Sa una ay wala akong idea tungkol dito bago nagsimulang sumakit ang aking tuhod. Pagkatapos ay tinanong ko si Coach Tim Cone na hindi na ako maaaring magpatuloy sa paglalaro. Sa Game 6 nga po ng San Miguel Beermen at ng Barangay Ginebra San Miguel, nakita po si Joe Dibans na hindi naka-uniform at may saklay dyan sa loob ng Smart Araneta Coliseum para ipakita lang po ang kanyang matinding suporta sa kanyang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel dahil umaasa rin naman si Joe Dibans na tatapusin na ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang sister team na San Miguel Beermen dahil kung hindi nga po ay mapipilitan siyang gumawa ng paraan para makatulong sa magiging deciding Game 7 kung saan kinakailangan po nilang kailangan ni Joe Dibans makapaglaro mga shooters, pero hindi po yan ang nangyari dahil tinapos na nga ng kanyang kupunan na Barangay Ginebra ang Game 6 pa lamang. Narito pa po ang mga sinabi ni Joe Dibans. Sa ulat pa din po yan ni Jer Ramos sa Spin.ph. Hindi ko maaaring pabayaan ang aking kupunan. Sabi nga po yan ni Barangay Ginebra San Miguel veteran power forward Joe Dibans na napakarami ng kampyonato ang naiuwi kasama ni Coach Tim Cone. Punta naman po tayo kay RJ Abarientos. Papunta nga po si RJ Abarientos sa kanyang kauna-unahang PBA Finals matapos nilang talunin ang kanilang sister team na San Miguel Beermen sa kanilang pong Best of 7 semifinal series sa Game 6 para muling subukan ng Barangay Ginebra San Miguel ang kanilang lakas para maibalik ang championship trophy sa crowd favorite sa isa pong rematch ng kanilang 2023 championship bout at makakalaban ng 25 years old na playmaker na si RJ Abarientos ang kanyang mga childhood idols at susubukan tulungan ang kanyang kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Andyan ang mga idols niyang sina former FEU, RR Pugoy, Jason Castro. Mga shooters, susubukan pong tapatan ni RJ Abarientos ang tikas at lakas ng mga kuya niya. Narito po si RJ Abarientos sa ulat ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. Siyempre, looking forward ako na makalaban yung mga tinitingala ko. Mga pinapanood ko lang nung high school, college ako. Mga pangunahing tinutukoy po ni RJ Abarientos dito, eto nga pong si Jason Castro. Siguradong babantayan daw niya. At isa pang hamon ay makakalaban niya ang kanyang schoolmate, ang kanyang kuya RR Pugoy. Katulad ng kanyang kuya Terence Romeo na nagmula din sa FEU. Narito pa po si RJ Abarientos. Sa ulat pa din po yan ni Justin Pacnis ng Tiebreaker Time. Siyempre, di nila ako paiisahin. Sigurado yon, siguradong hindi ako paiisahin ng mga veteranong kuyas na yon. Para naman sa akin, mga shooters, need lang talaga ng Barangay Ginebra San Miguel na mapanatili yung rhythm nila mula sa pinagdaanan nila ng serye,
mula sa quarterfinals against sa Meralco Bolts sa semifinals kalaban ng matikas na San Miguel Beermen kung saan nakipagpalitan sila ng win-loss bago nila kinuha ang Game 5 at itakas naman nila ang Game 6. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni RJ Abarientos sa ulat pa din po yan ni Justin Bacnis ng tiebreaker time. Hopefully, makuha namin yung rhythm ngayon. Na nakalaban namin ang SMP, hindi naging madali yun ang journey ng team namin versus Meralco versus San Miguel. Hopefully, madala namin yan sa finals. Kaya nga, umaasa tayo dito, mga shooters, na maganda talaga ang laban ng dalawang kupunan sa import match-up. Maganda. Players match-up, same lang. Tingin natin, parehas lang. Basta both team, walang mangyaring injury. Sa tingin ko, mga shooters, eto, ang maghihiwalay sa dalawang kupunan, yung coaches strategy para magkatalo ang dalawang nasabing kupunan. Hindi ako magbibigay ng prediksyon kasi alam ko iisa ang pumapasok sa isipan ng mga ito, mga shooters. Isang umaatikabong laban ang ating masasaksihan dito sa pagitan ng Talk and Text Tropang Giga at ng Barangay Ginebra San Miguel. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn. Pero again, bago po natin tapusin ang ating pong video, shout out po kina